Sir Larry? Yes po. Okay. Kita ko na Kita po pa. yung Okay, sige. Okay. Okay, ulitin ko po, marami pong salamat at good noon na ba ngayon? Good morning pa. Ano po, yung topic po natin ngayon, yung i-share ko po is yung na-mention kanina is the preventive maintenance for commercial building, commercial equipment. Then, ito po yung presentation ay bababa po tayo. I-level po natin, nasa level po tayo from the supervisor to the uh, maintenance personnel. Kumbaga nasa field talaga of actions. So i-share ko lang para malaman natin, ma-share natin kung ano yung mga ginagawa ng mga tao doon. So ito 'yon, presentation goals, no? 'Yon ay share of knowledge and experiences at the supervisory level at sa mga technicians. Then siguro some sort of review doon sa mga exposed na, no, na mga personnel on preventive maintenance. And to those na hindi pa po exposed, ito po ay to give the idea kung ano po yung mga ginagawa ng mga maintenance personnel. Ang topic po natin i-discuss is ano lang po, madali lang po, tatlong ano lang po. The overview of the maintenance activities, knowing the systems and equipment in the establishment, and formulation of PMS. Actually, yung ano po natin, ang topic po natin ngayon is mag-focus po. Yung presentation po is mag-focus po doon sa mall, shopping mall. Okay. So ito yung overview of the maintenance activities. Kadalasan yung small establishment kasi, yung building and maintenance department, pag nasa mall ka is you caters all engineering trade practices, no? Under sa umbrella yan ng building and maintenance department. So at kadalasan ng mga ginagawa doon sa mall is yung civil, yung plumbing, electronics or yung mga data communications, mechanical and electrical works. Now, this is the purpose now to show yung mga ginagawa ng maintenance personnel na kadalasan kasi yung iba, yung mga ibang malls, nasa ano pa sila, maganda yung setup nila kasi they have the division of engineering works na ibig sabihin under sila in the umbrella of building and maintenance department pero may kanya-kanya silang head. Like for example, head ka sa civil, merong isang head, sa plumbing merong isang head, sa mechanical merong isang head, on sa electrical merong isang head. Yun po yung experience ko on my first employment, na ano, meron talagang segregation, meron silang division of works. Pero sa kalaunan, kadalasan yung mga boss ko na na-encounter ko na is hindi na ganun. So parang ano na, kung gusto nila, jack of all trades. So ngayon, nadala ko yon. At this time, I trained na, no? I trained na sa mga tao na magiging multi-skills. Kasi yan man din yung ano, projection ng may-ari. So wala kong magawa. Yan din ang direction ko. So sa ngayon, nag-hire ako, meron akong karpentero na naging mason, na naging painter, electricians na naging rack technicians, naging escalator personnel, no, escalator technicians, merong rack tech na nagiging ano rin, electricians. Pero in any, kung meron mang mga need of specialty, lalong-lalo na yung mga critical na mga trabaho, ito talagang
yung field experts talaga ang i-ano natin, ang i-hire natin. Like for example, planning of mechanical. So kung need ng design for example, so need natin to mechanical engineer. Yung mga ganun, yung mga advices nila. Okay. So ito po yung isi-show ko po yung mga works ng mga maintenance on the civil works. Unang-una civil works. Okay. Doon sa mall, ikadalasan masisira yung mga pipe supports lalo na on the itong ano po itong sa cooling tower. Kasi yung cooling tower po kasi is ang tubig noon is may halong chemicals na para sa doon mapupunta sa chillers, no, pagiging maglilinis doon para hindi maka-form ng fungi doon sa ano. So meron silang chemicals. So kadalasan yung mga metal parts ay madaling masira. So ang ginagawa ng maintenance personnel is to restore. O kailangan i-repaint, kung kailangan palitan, so palitan siya. Sa side naman on the crack walls, yun, kasi yung mga managers pupunta sa amin, engineer, yung ano namin, tumutulo na pag umulan. So, yun, ginagawa din namin na i-repair yung mga crack. I-waterproof namin. Repair of gutter, yun yung usual problem pag umuulan. Lalo na pag inside gutter. Yun, minsan kasi meron ng rust. So, yun, nire-repaint, primer, nilinisa, yun. Yung mga para ma-solve, ma-address yung problema on the water leaks. Sa flooring naman, mayroong magka-crack, lalo-lalo sa bodega, nagka-crack, nag-pulverize. So, hinanapan din ng paraan para ma-resolve. Hindi naman makayanan ng meron naman kaming nilapitan din na experts nito. Kaya lang ang gumagawa is yung maintenance para ma-train din na marunong na rin silang gumawa. Sa cooling tower, lalo na puro tubig yan, yung mag-spill na tubig. So yung flooring nun, pag hindi maayos yung waterproofing, yun, tatagos yun doon sa baba. So nangyari talaga yun. So yun ginawa namin, nag-apply kami ng waterproofing using membrane. So yung mga tao na rin yun, sila na rin yung gumagawa yung mga maintenance. Masonry works, mga minor works on civil, pero need talaga na sila rin ang gagawa kaso nga for budget purposes. Yung namin, boss namin pag meron kasing projects at sabi nila tao na lang natin gagawa. So makayanan ba? So yun, hindi na siya magko-contractor. So mga mga technicians na. Punta naman tayo sa plumbing works. Ginawa ng mga maintenance, yung mga sewage line natin, minsan kasi mag-clog. So yun, silang laging on the pumps, kailangan po i-repair o i-recondition yung pumps kung sakasakaling may problema na, mahina na yung pressure, nasira na yung impeller o ang motor mismo nasunog. Of course, bago ito ginagawa ng mga ganyan, unang-una talaga safety ang tinitingnan natin. So yung talagang nakatanggal yan doon sa kung meron mang log out, tag out, pero bukod doon hindi pa rin kumpiyansa, minsan tatanggalin talaga doon siya sa overload relay, yung linya ng
ng motors para safe yung gumagawa. Including sa plumbing works is yung STP. Yun, minomonitor yan kung functional ba siya, wala bang problema. At monthly, chine-check yung yung out ng yung effluent ng waste kung papasa ba palagi. Kasi chine-check din yan ng DENR. Part of the plumbing works, ni-check yung fire pump and jockey pump. Sila ang nag-oversee kung wala bang tagas sa doon sa system. Then yung aming cistern tank, check yung water level. Then yung sa overhead tanks din, kasi ang water na yan ay needed doon sa cooling tower, sa mga tenants, at sa mga comfort rooms. Of course, yung mga minor works, normal lang yun, yung mga gamit na nandun sa CRs, yung mga facilities, faucets, urinals, toilet bowls. Sa electronics data naman, communication systems, ini-ensure lang namin na, of course, yung POS counters, kasi nandiyan yung diyan ma-register yung kita ng mall. So ini-ensure namin na functional talaga siya. Meron kasi isang grupo diyan, yung tinatawag namin na taga IT. Yan yung mag-ooperate, pero pag may problema yung system ay talagang ang maintenance ang tinatawag. Then for the security, check namin yung yung CCTV. Tinitingnan. On the mechanical part, on the mechanical works naman, ito. Nagkakandak po kami ng total rehabilitation on refrigeration and overhauling of compressors. Ang nangyari dito, kasi kami nasa corporate group, every branch meron kaming engineering team din per branch. So malayo kami sa kanila. Every time na nagka-problema, siyempre meron din silang skills. Yun, sinosolve nila habang wala pa kami, or kung kaya nila, sinosolve nila. Dumating lang sa time na siguro sa dami ng gumagawa, parang laban yung lines, no? So hanggang dumating na hindi na gumana yung compressors at talagang nasunog. So ang nangyari, dumating kami doon. Pagdating namin doon ay talagang hirap talaga din. Hirap siya i-trace dahil sa dami ng wires. So anong ginagawa namin is, yun, nag-rehab ng controls. So nagdi-design ng ibang controls, then yun ang pina-simplify yung circuitings. Pero yung safety, yung temperature controls ng mga freezer at chillers, yung protection of the compressors ay nandoon pa rin. Kasama pa rin doon sa new circuits of controls. So makikita natin pala na even sa mechanical ay talagang ang electrical nandoon pa rin. Kaya yung yan ang design, kino-combine ko yung electrical at yung mechanical na magkakaroon ng isang parsa para matutunan nila kung paano yung mechanical sides at yung rack naman kung paano yung electrical sides. Of course, normal lang yun, yung mga repairs and reconditioning of aircon units. May mga additional aircons or
talagang hindi na gumana yung aircons ay re-repair. Kasama sa amin ang repair and rehabilitation of escalators. Kasi nung una is with the contractors. Ngayon, nagka-problema kasi siguro merong suggestions yung contractor na yan ang gawin, papalitan, of course, merong mga kunting halaga rin, no? Pero pag double check namin is yun, iba pala ang problema. So, nag-suggest ngayon yung may-ari na why not kayo na lang para then magti-train tayo ng mga tao na gagawa. So, itong mga tao na to is yun yung mga tao ko ngayon na nag-engage na doon sa escalators. Of course, pag gumawa ka nito ay kailangan talaga yung safety nito dahil mechanical din ito. Pag gumalaw ito, dapat yung tao is nasa safe. So, yun, tinanggal namin yung chain rollers at pinapalitan ng bagong axle rollers. No? Repair and troubleshooting of freight elevators. Nung una, medyo mahirap kasi yung yung controls is combinations of magnetic conductors, yung electrical, mechanical, and electronics. Nung yung pinapagawa na sa amin, of course, nagkakaroon talaga ng research nito, study nito. So, sa katagalan ng study mo, makikita mo na pala yung circuits ng electronics. Kung bakit merong error na ganyan, lalabas doon sa na merong error. So yun pala is yun lang, minsan kulang ng supply, minsan naputol yung wires. So kaya naging naging alam na rin ng mga tao kung paano siya i-troubleshoot. Kanina sa plumbing is nandoon yung fire. Nandoon yung fire pump. Dito naman sa mechanical ay nandoon pa rin si fire pump kasi sila yung mag-determine ngayon ng pressure ng systems. Sila ngayon mag-test kung tama ba ang cut-in ng cut-in cut-out ng jockey pump at cut-in cut-out ng fire pump. At condition pa ba yung yung controller. So part of the mechanical works, sila yung tinatahasan talaga na gagawa nun. Si plumbing is to check lang on kung meron bang leakings, malinis ba ang unit. Yun. Pero on the technical side, yun, ang mechanical na yung magdo-double check nito. Bakit nawala? Naghang yung sandali ha. Okay. Next is the part of the facility of the mall is yung fresh air and exhaust fans. So kasama siya sa ini-inspect, tinotrouble. Dapat palagi rin siyang condition. Kasama dito yung change oil of generators. Nung una din ay contractors po tayo. Meron po tayong contractors na nag-change oil. Na ngayon, train natin yung mga tao na sila na yung mag-change oil. Tapos kung merong problema talaga na medyo deeper, saka tayo kukuha ng contractor. Pero so far,
Yung change oil ay ano naman, wala pa namang problema at nagagampanan pa ng ng mga technicians natin. Based on doon sa manual na ng generator. Sa electrical side, yun, unang-una is yun, nagkakanda kami ng inspection on the transformers. Actually, that is from the lightning arrestor to transformers down. Yun ang kinakandak namin na inspections. So, at this point, nakita namin yung nag-OLA, yung transformers natin ay kinakain ng rust at medyo lumalabas na po yung yung oil. So, yun, tumawag na po kami ng accredited na dahil hindi pa kaya ng mga tauhan namin na gagawa ng ganun. Bukod doon, wala kaming mga gamit at medyo mabigat din. So, yun, tatawag kami ng mga contractors sa mga ganyan. Ball tightening ng panel boards, yun. Yung tao na rin natin gumagawa kasi nagte-thermal scan sila at pag mainit na, so yun, bino-bolt tightening. No, mapansin natin yung PPE ng tao wala na siyang damit, no, pero yun, sabi ko hindi ganyan dapat. Dapat meron tayong pero ang ginawa din namin para safe siya, nagdo-double kami, nagdo-double switch off of circuit breakers pag mga ganyan. Like for example, kung meron silang MDP, kung meron mga MDPs, so yung branch nun, yung sa distribution na niya, yung mga main panels naka-off din bago pumunta doon sa pag pumunta doon sa yung panel na yan. So ang ginawa namin, dahil ito ay nasa LVSG ito, ginawa namin kasi sinama namin ito yung ball tightening of transformers. So ginawa namin, nagsa-shut off kami doon, nag-request kami sa utility company na i-shut off yung linya para maggalaw namin. And then yun, i-off din namin yung fuse out nito. So double siya. Then grounds pa rin. Nilagyan namin grounds para baka mayroong balik, hindi natin alam. Baka mayroong tatamaan siya ng lightning o so merong grounds pa rin para safe pa rin yung tao. Then part of the electrical works, ni-check din namin yung insulation resistance of the wires. Visual, yes, visual, and then insulation resistance based on ginagamit namin kadalasan is yung sa Meagher tester. Meagher tester po yung ginagamit namin. So makikita namin yung record of insulation resistance ng wires. Then ito po, naglo-load monitoring po kami. Then thermal scanning. So kung ano po yung result ng thermal scanning, saka po kami schedule po ng ball tightening. Minsan kasi ball tightening is hindi po pwede kasi agad na yung so ang namin ginagawa namin is palitan siya ng terminals para magiging okay ulit yung temperature. Next, kasama po sa electrical works namin is yung conduct of functionality of IFDAS, fire detection and alarm system. So, check namin randomly lang kasi madami man siya. So, kukuha lang kami kung sa anong portion, kung talagang gumagana po ba siya. Yan. So, yun po yung backgrounds, overview ng ginagawa ng mga technicians. Yung may problema na po. Ngayon, papunta na po tayo doon sa
yung gagawa ng PMS. So ngayon, ang una nating tingnan, ang kadalasan na ginagawa ko pag mga ganito para hindi ako po mahirapan ay yun, alamin ang mga units na nasa nakakonect doon sa power systems through unang-una is yung sa asbelt pan ko tinitingnan. Yung pagbago pa, no? Pagbago pa sa asbelt ko tinitingnan para makita ko kung ano po yung mga units na nandoon. Tapos gagawa po kami ng list of equipment. No, yun nga sinasabi na yung equipment history record book format, no. Yun na mention kanina ni Sir Diaz na ngayon high-tech na tayo, meron tayong software. Pero doon sa wala pa yun maggagawa talaga tayo ng record book para recording po sa ating mga units and equipments. At ang sample po nito, although po kayo, sample ko lang po, pero pwede po kayo gawa po. So, yun, nandoon po yung equipment name, kung location, kung saan siya ikinabit, model of the units, o kung ano pa yung mga data na nandoon po sa sa nameplate ng equipment. Ngayon, ilalag mo na ngayon kung kailan mo o anong ginagawa mo, no? Para kung doktor, kung baga, kung ang isang pasyente pupunta sa kung galing anong date, anong sakit, anong tinitake na gamot. So ganoon din ito. So merong date, anong types of maintenance works. So, I mean, natin mamaya kasi mention na ni Sir Diaz kanina yung mga types of maintenance works. Ko lang po. I-reiterate ko lang po mamaya. Yung anong cause po niya, anong ginagawa, kung natin. So ito po yung parts na ini-replace, yung waiting time, kasi waiting time magre-request pa kung gaano siya kabilis, no? So meron siyang waiting time, then meron siyang repair time, meron din siyang total na incurred. No, para lang po natin kung sakali during evaluation po, lalong-lalo na pag lagi na lang siyang nasisira. Of course, merong mga cost na involved. So ngayon, i-determine mo napatan ba natin ito o pwede pa natin i-repair. So dito mo siya, isa sa mga makikita mo na data, dito mo siya makita kung palagi lang siyang sira at mataas na ang cost. So why not advice na sa may-ari na palitan na natin. Yung mga gano'n na sitwasyon. Pero kung okay pa naman, at least nandoon din yung records, pasakasakali kung mag-occur yan, re-occur yan, no? Yung problema. So meron kang masundan, ito, nangyayari ito noong gano'n, so ito ang ginawa. So ano kaya ang posible ngayon? So titingnan natin. So ikaw, meron ka na ring idea kung ikaw ang nasa technical team o personnel na nag-check nito. Meron ka na ring idea kung saan pupunta, ano ang titingnan mo. Of course, hindi ka magiging doon dapat wide yung mo, titingnan mo, pero at least meron ka ng isang point na pwede mong mapuntahan. Okay, ito yung minention kanina, no? Yung meron tayong sa amin kasi ganito yung pag namin sa pag-categorize doon sa problema. Yan yung time-based maintenance, no? Natin na yung predictive or preventive, no? So i-analyze mo ngayon through manual, makikita mo siya kasi sa history doon sa manual, no, doon sa history ng equipment mo. So from that information,
pwede ka makagawa ng mga predictive maintenance schedules. No? Pwede ka maka-design ng predictive. Sa condition-based maintenance naman, ito yun nga, unscheduled, no? Kasi corrective na yung corrective maintenance, unscheduled works na ibig sabihin gumagana pa siya pero meron na siyang unusual. So, i-decide mo na ngayon kung isa-shutdown ba natin, parang ganun. Kasi kung maglala yan, lalong magka-problema. So yun, habang gumagana si unit at merong unusual sounds, ngayon, unusual na performance of the unit. So kailangan mo na siyang i-decide na i-shut off na ba natin ngayon or mamayang gabi dapat makorek na to para kinabukasan ay gagana naman ito normally. Breakdown maintenance, ito na yung talagang na-shut off na talaga siya. So wala ka nang maaaring gawin ito kundi talagang i-correct mo na siya kung anong need kasi na-breakdown naman yun. So titingnan mo na lang, i-check mo na lang ang unit kung talaga ba siyang ano yung mga parts na papalitan para maibalik ka agad. Yan. Dito naman sa sa wirings, meron lang akong symbol lang doon on the level of mga supervisory. Kasi minsan ewan ko sa ibang lugar pero sa makikita ko sa mga tao ko, yung mga maintenance head namin ay itong mga forms ay parang hindi na tinitingnan. Hindi ko alam kung dahil sa dami bang ginagawa o basta pag report ng technician, pagbigay doon sa supervisor, wala lang, nandoon lang sa table, parang ganun. So for the sake dito sa presentation, iano ko na lang din, isama ko na lang din. Baka yung mga baguhan pa natin, yung hindi pa exposed ng natin ng maintenance, merong kunting malalaman. Ito example lang, meron tayong lighting circuit na 20 amperes, no, 2 pole. Ang wire niya is 2.5. Type ng wire is THHN. Voltahe is 230. May reading siya na 13 o 14 amperes, line 1 and line 2. Then meron siyang temperature na 60 and 65, like that for example. So ang gagawin supposedly ng head or ng technician mismo, itong reading na to ng current, i-refer niya ito sa size ng ng wires natin. Alam natin na yung THHE na wires, pag nasa raceway siya or nasa tube, ay nasa table, nasa siya, 30 amperes. So ibig sabihin 80% of that is nasa mga 24. So safe pa yung current niya, no? Ibig sabihin safe siya. Makasabi ka agad yung supervisor o yung technician na okay ito. Then the temperature, i-refer din niya doon sa load. Siyempre pag malaki ang load, automatic yan mainit. So i-refer din niya ito ng load. And yung temperature na is titingnan din ng type of insulation ng wires. No? Doon sa table natin, meron tayong meron tayong 90 degrees centigrade doon sa table natin. Pero of course, hindi mo yan isagad, no, para for the safety of the equipment. Kailangan ka talaga ng kung hanggang saan lang yung limit mo. Sa amin, ginawa kong 60. Pero nasa sa inyo na po yan. Basta wag lang po ninyong isagad yung insulation temperature doon sa type of wires. So
Meron na example dito, yung kabaliktaran naman ito. Kung good siya, gumawa rin tayo ng sample ng bad for the sake lang na comparison lang, no? Na for example, ang reading niya is 32 to 34, then 90 to 92 degrees centigrade. So, ganun pa rin. Yung reading niya is re-refer mo dito sa wires. So, yun, ibig sabihin, lumampas na siya, no? Sa ampacity of the wires. Then, of course, yung temperature of the insulations, ampas na siya. So, yun, dapat ma-evaluate. Simple example na ma-apply mo sa iba, sa ibang mga panel boards. Dito naman sa insulation resistance, sample lang din na kung ang circuit mo na yan, yung sa example natin dati, yung sa dito is yung line 1 natin is infinity, ang line 2 natin is merong reading say 347 mega ohms. So ibig sabihin good na resistance niya. Kung ganyan ang reading niya, 0.003 or 0.001, so ibig sabihin i-refer din natin sa wire of size doon sa cable, no? Sa book of cables natin, yung insulation resistance nakalagay doon is dapat nasa 500,000 ohms. So ibig sabihin 0.005 mega ohms. Hindi siya baba doon. Pwede pa siyang tataas. So ibig sabihin ito is failed na ito. So kailangan na siyang ihanapin kung what is the cause na bakit ganito. May tendency ba niyan? Meron bang load nito na ang load ba nito is problematic na? Or ang wire na nandoon sa cable tray or sa pipe na-damage yung insulations? Yung mga ganyan. So dapat na siya i-trouble. Or kung talagang hindi makikita, talagang replace of wires. Kung hindi talaga makikita. Basta ma-address lang yung low insulation resistance. Ngayon, dadako na naman tayo sa last part, yung formulation of yung PMS natin. So, ang basic formula of the PMS is kailangan natin malaman yun. Minention din kanina ni Sir Diaz, malaman natin yung lahat ng mga equipments, then i-define the task indicated doon sa kung ano yung PM requirements. Sige, mag-ano tayo ng sample nun mamaya. Then second is determine the frequency schedule in every task. So, ibig sabihin, meron kang mga tasks at ngayon, lagyan mo siya ng frequency. Ito, makagawa ka nito pag meron ka ng idea, meron ka ng experiences kung paano po siya i-handle, no? Paano po siya gagawin. Then, sa akin, yun nga, wala po kaming software format. So ginagawa lang namin is lang talaga, yung mano-mano kumbaga. So gumagawa kami ng task para lang to address, mano-mano to address the problem or to address na talagang dapat meron kaming preventive maintenance schedule. So transfer the task into a bar chart format para mapadali. Then select the date of the task to be performed. So, yun. Gagawa po tayo ng sample. Like for example, ito pala. Meron pang last item. Fill up the task schedule in the bar chart based on the schedule na inano natin. Okay. Ito po yung example lang po ito. Kung kayo po ang gagawa, depende po ito sa inyo. Pero sa amin, ito po yung inano namin.
Like for example, sa oil immersed transformer, meron po kaming daily, weekly, monthly, or as needed yung oil testing. No, mga ganyan. Yan yung tinatarget po namin. At base po yan, kinukuha po namin yan, yung mga frequency schedules. Kung may makikita tayo sa manual, yun, inaano namin. Nilalagay namin. Then, ano yung mga main tasks? No? Ito rin yung mga main tasks ay makikita din sa manual. Pero kung walang manual, magbe-base na lang po ito sa yung mga experience ng mga technicians para lang hindi siya makaligtaan. Kasi kung wala kang ganito, dami talagang units na hindi mo magampanan, hindi mo magawa ng schedules. So, dito sa subtask, gagawa ka ngayon ng procedures para malaman ng mga technicians kung ano ang gagawin. So, dito sa daily natin, load monitoring. So, ang gagawin lang is load and voltage monitoring doon lang sa MDP kasi daily man ito. So, ang purpose lang nito is para malag lang yung load para ma-check kung ano yung performance of the transformers, yung main transformers doon. So, pag mailag mo yon, meron ka ng mga datas. Pag merong problema, tataas yon o bababa yon, at least ikaw malaman mo kung ano, maimbestigahan mo kung ano yung problema. No, sa ganun pa lang, action pa lang of the problem, kung meron mang problema sa transformers, makikita mo na. Then visual check-up, ito yon, ginagawa na lang namin weekly. No, so ito yung mga ginagawa, no? Check the appearance of the transformers, yun, appearance of the fuse cutouts, kasama na doon. Then check the ground wires kung sakasakaling baka matanggal, mga ganun. Then thermal scanning monthly, meron kaming thermal housekeeping. Ang housekeeping does not mean na yung unit mismo doon sa ay linisan, no. Ang ng housekeeping is doon sa paligid, kasi minsan kasi lalong-lalo na pag umuulan, yung pad of course naka-elevate man yan, pero yung flooring doon is hindi pantay ba minsan. So yun dapat malinis yun, pero with the supervision yan ng mga heads, kasi yung tao baka high tension yan yung line side ng transformers. So extra care din. Sa oil test naman, yun, as needed. Yun nga, pag nalaman mo yung performance doon, pag meron magbinigay yung yung may maibigay yung manual, yun, pwede doon siya ilagay. Pero pag wala naman, so kaya ginawa is as needed. Doon na lang magbabase doon sa performance, yung sa daily monitoring of mga loads, no. Okay. Sa naman, dry type transformers, ko na lang to, no, kaya malapit na rin ang oras. Pero ganun din, almost the same din siya, pero insulation resistance, of course, ang kaibahan lang nito is dry, makikita mo yung makikita mo na yung wala siyang oil, kumbaga, no. So ganun pa rin ang mga schedules. Electrical panel boards, so meron din kaming daily, merong monthly, yun. Yung mga schedules dito, kung sakasakali nag-i-improve, yung sakali, example, thermal scanning. Kung palagi ka naman nagte-thermal scan, sabi natin monthly, pagdating ng isang buwan, okay na hanggang 3 months, okay pa rin. So pwede ka na rin mag-a-adjust doon sa pwede mong gawin every 2 months na lang. So depende mo na yan sa program mo.
Basta initially is monthly muna, saka ka na lang mag-adjust kung saka para mabawasan din yung trabaho ng maintenance kasi kung palaging ganyan at di naman kailangan kasi palaging okay siya. So pwede mo siyang i-adjust. Yun yung mag-ano ng preventive maintenance yung last daily pa yan, mag-small pa naman. Yung generators, yun, meron ding daily, no? Meron ding weekly. Then merong monthly at ano. So ganun din, magbabase din tayo doon sa manual ng ano natin. So fire extinguishers, merong mga pumps, air conditionings, diretso ko na ko na lang ha kasi malapit na rin yung oras. Okay. So ito na ngayon, yung nandoon sa itaas kung ano yung daily, weekly sa akin para hindi ko malimutan, no? Depende na po sa inyo dahil mano-mano lang po yung ginawa natin, no? Wala tayong software. So yun, gina-transform ko siya into Excel, no? Transform ko siya. Ginawa ko rin siyang first week, second week para masundan ko para hindi ako mawala. So kung ano nakalagay doon, load monitoring, check up, kung meron mang once a week, so ilagay ko yan once a week at pipili na lang ako ng day, i-arrange ko siya para naman hindi siya magka-overlap na kaya naman ng mga tao yung existing manpower ko, no? Kasi kailangan mo rin yun, baka palagi mo mo na lang, diretso ka lang lagay dyan, pagting sa actual performance, hindi makayanan ng tao, no? Kasi double ang ginagawa. So in 30 days, kailangan mo siyang i-divide pa kung mayroon mang yung daily, weekly, monthly, yon pasok siya diyan. Pero kung meron kang schedule na quarterly, so iba na naman yun. Yun yung sa annual na PMS schedules. So yan. So ganun din sa baba yung mga fire extinguishers kailangan, so mga need na so kung meron kayong mga units na iba, sample lang ito, pwede nyo gawin na ganito o kung meron kayong ibang paraan, basta lahat na equipment na nandoon sa sa establishment na connect dapat meron kang record at ganito, meron kang schedules ng ganito. Okay? Sige. Yun nga, sabi nila there's no such thing as a perfect preventive maintenance program kasi kahit meron kang sabihin mo aircon, cleaning of aircon once a week. Pero sa ibang brands hindi pala ganoon kasi hindi masyadong alikabok. So masasabi mo na twice na ito. So then meron ka rang adjustment. So yun nga, wala siyang perfect talaga na sinabing every week talaga. So kailangan mag-adjust talaga siya based on your results na nag-gather mo. Pero mas maganda na meron talaga, no, kaysa wala. So and yan po ang presentations ko at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Yan lang po. Maraming salamat. Right. Thank you, Sir Bahinting. Sir, na yung mga pikta direct mga tulo lang ka question, Sir Bahinting. Okay, sige. The question there, sir, is from Sir Reginald Pinuna. How often to have preventive maintenance at transformer? Yun. Yun na, nasa schedules ko, nandoon naka-layout yun, no? Kayo na magbase kasi sa amin, 'di ba, meron akong daily doon na visual checking. Meron akong daily doon. So depende po 'yan sa inyo. Kung related po siya doon, kung tinutukoy niyo is yung sa manual of yung checking of oils, yung mga ganon. So yun, minsan kasi nagsasabi na merong annual checking of oils, merong ganyan. Pero sa amin hindi namin ginagawa. So nagbabase kami doon on the performance of the ng transformer.
customers. Yan lang po. Second question po from Sir Roberto Campo. Is there a relation with ground fault meter with insulation resistant test? Is Yan. there a relation with leakage ground fault meter Yes. with insulation resistant test? Yes, kasi ang insulation resistance naman kasi is ang inaano mo yan, minimeasure mo yan is yung kapal ng insulation of wires mo. So ibig sabihin, kung meron yan siyang leakage doon, ibig sabihin, minasira, nag-deteriorate ng insulation resistance mo, pupunta yan doon sa ground. So yun, mag-ano talaga, meron siyang detection of grounds pag mga ganyan. Okay, last na po ito, sir. Random lang po ito. Kasi may mga 5 pero 3 lang kasi. Last question, sir, from Anonymous, sir. What test equipment are you using for temperature reading? Meron po kaming thermal scanner. Flare ang brand kasi ang Flow kasi mahal. So Flow ang ginagamit po namin para lang ma-address lang yung thermal scanning. Okay, I think that would be all, sir. Let's award na siguro the certificate of appreciation for our speaker. Unshare ko lang po ito. Sandali. Okay po. Sandali. Hanap na. Alright, so certificate of appreciation is presented to Engineer Armando R. Diaz for imparting valuable insights as resource speaker on the topic preventive maintenance for commercial equipment held on March 12, 2023 via Zoom conferencing. Signed by Engineer Joseph Darren Claire S. Solicar, Chairman, IIE Training and Continuing Professional Development Committee. Engineer Alberto R. Herrera Jr., 2023 IIEE National Secretary. Engineer Cataleno E. Rania, 2023 IIE VP Technical Affairs. And our President, IIE National President, Engineer Lendon R. Bagi. Thank you so much, Sir Bahentin. Okay. Marami pong salamat. Thank you po. Sige po. Engineer Leno A. Bahentin. Sorry, correction. Okay. Thank you po. Marami pong salamat. Thank you.